Yung mga nabanggit na mga lugar ay sa ilalim na sa alert level system at maliban pa sa Metro Manila. Ito ay hanggang October 31. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Raymond, sa trend na nararanasan natin sa kasalukuyan na bumababa nga yung mga naitatalang bagong COVID-19 cases sa bawat araw at dahil daw ito sa sinasabi nga ni Secretary Roque, iniuugnay niya ito sa alert level system na ipinapatupad din dito sa National Capital Region. Pero on nationwide basis, Bombo Raymond, nabanggit ba ni Secretary Roque kung kailan nila yung target na maipatupad yung alert level systems na ito, Bombo Raymond? Well, parang ang mangyayari Bombo Dave ay slowly but surely. Oo. So ngayon ay dito muna sa Metro Manila, then sunod nga bukas ay yung ilang mga lugar na mababa rin yung mga italang mga kaso ng COVID-19 cases. So talagang susubukan dahil lumalabas sa Metro Manila ay epektibo yung naturang alert level system with granular lockdown. So tingnan natin dahil eventually ay kung talagang magtatagumpay yung itong paraan ay buong bansa na yung wala na yung mga tinatawag na ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ. So nationwide ang magiging alert level system na lamang yung level 1, level 3, 4, 1. Pero yung 1 ay ito yung magandang sitwasyon dahil 100% na yung magiging mga capacity sa mga establishmento, Bombo Dave. Worst comes to worst, Bombo Raymond, paano kung sakali na muling, hindi naman sa hinihingi ko, pero paano kung sakali sumirit ulit yung bilang ng mga naitatalang bagong COVID-19 cases? Bukas ba ang palasyo ng Malacanang, maging yung IATF na mag-revert doon sa naunang lockdown restrictions katulad na lamang ng general community lockdown, enhanced community lockdown, Bombo Raymond? Well, ang mangyari, balik o ilalagay sa alert level 4 or worse, ay yung alert level 5. Ganun na, yung asahan natin, yung alert level 5 ay ito yung parang equivalent ng ECQ o yung Enhanced Community Quarantine, Bombo Dave. So malabo na siguro na babalik pa tayo sa nakasanayan dati noon na ECQ, MECQ or GCQ sa buong bansa. So mangyari talagang doon na lamang sa alert level system. At kapag alert level 5 ay talagang parang lockdown na rin yan. At talagang wala muna papayagan na mga lalabas at pupunta maliban sa mga essentials, Bombo Dave. Naku, mukhang marami din ito, Bombo Raymond, yung magpapabakuna na rin sa COVID-19 na ito kasi para may mga privileges pala yung alert level system, lalong-lalo na expanded na nga ito sa labas ng Metro Manila, Bombo Raymond. O tama ka dyan, maliban sa privilege talaga ay unahin yung sariling proteksyon at proteksyon ng mga kasama sa bahay, mga mahal sa buhay. Dahil magpabakuna para protektado lahat ng iyong mga nakasalamuha. Kumbaga, huwag maging selfish. Isipin yung hindi lamang yung sarili, kundi yung maging mga mahal sa buhay, katrabaho, kaibigan na nakasalamuha. So, the best ay magpabakuna habang merong available na bakuna, Bombo Dave. Bombo Raymond, follow-up lang din kasi may mga lugar din na inilagay sa alert level 2. Ito ba'y parang katumbas din na pinapatupad na MGCQ sa mga lugar na low risk yung mga COVID-19 na cases nila at saka mas nabibigyan ng pagluluwag itong sa business sector naman, Bombo Raymond? Well, pagka-alert level 2, ang equivalent o katumbas nito ay parang sa Bombo Ever, sa GCQ. General Community Quarantine, dahil ang pinapayagan sa mga on-site o yung mga indoor activities ay 50%. So yan yung katumbas. Kapag MGCQ, yun yung 100% na. So yun yung alert level 1, Bombo Dave, Bombo Ever. So ito yung guidelines, general guidelines. Kapag alert level 4, 10% yung on-site o kaya indoor, like mga restaurants, dine-in. Kapag alert level 3 ay 30% yung indoor na mapayagan at fully vaccinated dapat. At kapag alert level 2 ay 50% ang indoor na mapayagan. At kapag yung alert level 1 ay 100% yung mapayagan sa mga indoor, mga dine-in at mga personal care services. So all in all, ang
yun yung magiging general rule sa pagpapairal ng mga alert level system, Bombo Ever, Bombo Teva. So maganda rin pala talaga yung epekto nito, Bombo Raymond, pagdating naman sa ekonomiya natin kasi pinapayagan na yung mas mataas o mas malaki na mga capacity sa mga indoor dine-in o dine-in services, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Dave. Pero ang qualification doon sa indoor, mga dine-in, ay dapat ay fully vaccinated. Ganoon din yung mga attendants, yung mga halimbawa mga chef, mga waiter, at yung mga nagbibigay ng mga personal care services ay dapat sila ay fully vaccinated kapag doon sa loob gagawin. Pero kapag sa labas yung outdoor o yung alfresco ay doon na halo-halo na yung mga bakunado at hindi bakunado, papayagan na doon, Bombo Dave. Bombo Raymond, maisingit ko na lamang din kasi mamaya ata may talk to the people si Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ba, Bombo Raymond? Yes, so mag-aabang na naman tayo, magdamagan, Bombo Dave, dahil ngayon supposedly gabi, pero hindi natuloy. So mamayang gabi, yung scheduled na pagharap ni Pangulong Duterte sa kanyang talk to the people, Bombo Dave. So marami-rami yung ating mga babantayan, lalo pat medyo matagal-tagal din na hindi humarap sa publiko si Pangulong Duterte dahil noong nakarang linggo ay once lamang siya, Monday night lang, walang second version, at so ngayong gabi ay baka nakaipon ng mga maring ikwento, balita itong si Pangulong Duterte, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Umabot na sa 4,496 na bagong COVID-19 infections ang naitala sa bansa na kasalukuyan ay mayroong total caseload na 2,731,735. Ayon sa Department of Health o DOH, hindi pa kasama sa naitalang bagong COVID-19 infections ang datos mula sa 7 laboratorio na bigong makapagsumite ng kanilang data on time. Ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 na iniulat ng Department of Health ngayong hapon ay pinakamababa mula noong Hulyo 28 kung saan naitala naman ang 4,478 new infections. Ang mga karagdagang kaso na ito ang dahilan para sumilit pa sa 63,637 ang bilang naman ng mga active cases o yung mga pasyente na nagpapagaling pa sa kasalukuyan sa naturang respiratory disease. Pero pinakamababa naman ito mula naman noong buwan ng Agosto 1 nang maitala ang 63,649 na active cases. Sa kasalukuyang bilang ng mga aktibong kaso, 79% dito ang mild cases, 5.2% ang asymptomatic, 2% ang critical condition, samantalang 4.8% naman ang severe at 8.97% ang moderate cases. Samantala, ang death toll naman ay umakyat sa 40,972 matapos na madagdagan ng 211 na bagong fatalities. Pinakamataas naman mula noong October 12. Ang total recovery sa ngayon ay umakyat na sa 2,627,126. Kabilang na ang 9,609 na mga bilang ng mga bagong gumaling. Sa dagdag pang mga balita, tumaas naman ang porsyento ng mga moderate, severe at critical COVID-19 cases na na-admit sa mga paggamutan ayon sa opisyal mula sa Private Hospital Association of the Philippines. Ayon kay FAPE President Dr. Rene De Grano na bagamat bumababa ang mga kabuuang aktibong kaso ng COVID-19, tumaas naman anya ang porsyento ng mga nakukonfine na mga pasyenteng nakakaranas ng moderate, severe at critical COVID-19. Kung dati ay nasa 5% lamang anya, ngayon ay tumaas na sa 15%. Nangangahulugan na hindi nagbago ang bilang ng mga individual na na-admit sa ospital sa mga pribadong pasilidad, habang ang mga pasyente naman na mayroong moderate at severe COVID-19 ay tumaas sa 12% ayon kay De Grano. Pinaalalahanan naman ng opisyal ang publiko na manatiling sumunod pa rin sa mga ipinapatupad na minimum health protocols sa gitna pa rin niya ng pagluluwag sa restriction upang maiwasan ang panibagong surge ng COVID-19 cases.
Nagbabala rin itong si Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o FAPI President Dr. Jose Rene de Grano sa negatibong epekto naman ng resignation ng mga healthcare workers pagdating sa sitwasyon ng healthcare system sa bansa sa susunod na 6 na buwan. Sa nakalipas na 2 hanggang 3 linggo kasi ay nasa 5 hanggang 10% aniya ng mga healthcare workers sa bansa ang naghain na ng kanilang resignation para makapagtrabaho sa ibang bansa. Bagamat hindi naman agaran ang paglisan o pag-alis sa kanilang trabaho ng mga healthcare workers na naghain na ng kanilang resignation, nakikita ni De Grano na mahihirapan ang healthcare system sa Pilipinas kung hindi kaagad namang makakahanap ng mga kapalit sa mga ito. Hindi aniya malayong mangyari ito kung hindi maagapan ang dumaraming umaalis na mga healthcare workers dito sa Pilipinas para makapagtrabaho sa ibang bansa. Pumalo naman na sa mahigit 24 na milyong mga individual sa Pilipinas ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Ayon kay Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF spokesperson at Presidential Spokesperson Harry Roque, aabot na sa kabuang 24,498,753 na individual o katumbas yan ng 31.76% mula sa target na 77 milyong Pilipino na nakakumpleto na ng bakuna ng 2 dose ng COVID-19 vaccine. Nasa 36.67% naman o katumbas niya na mahigit 28 milyong mga individual ang naturukan na ng unang dose ng COVID-19 vaccines. Sa kabuuan, nasa mahigit 52 milyon na mga COVID-19 vaccines na ang na-administer o naiturok na sa Pilipinas, kung saan nasa mahigit 16 milyong doses ng COVID-19 vaccines ang naibakuna sa Metro Manila. Sa naturang bilang naman, nasa 80.78% ang target population sa rehiyon ang fully vaccinated na, habang nasa 92.85% na ang nakabakunahan naman ng unang dose. Aabot naman sa kabuang 479,449 COVID-19 vaccine ang na-administer o naiturok nitong araw ng Lunes. Samantala, halos 13,000 doses daw ng COVID-19 vaccines na sayang dahil sa issue ng temperatura. Yan at iba pang detalye sa report ni Bombo Jane Buna. Ibinunyag ng Department of Health na nasa 12,970 doses ng iba't ibang COVID-19 vaccines ang nasayang dahil sa iba't ibang mga dahilan ng paghawak nito para mapadala sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa isang press briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na karaniwang dahilan ng pagkasira ng mga bakuna ay ang pagkakalantad ng mga ito sa maling temperatura, transportasyon, kawalan ng mga labels, presensya ng mga articulate matters at iba pa. Minanggit din anya ang paglubog ng isang bangka na may laman ng mga bakuna na ibibiyahe sana sa isang malayong isla. Sa kabila nito, ikinukonsidera pa rin na nakapaliit na numero ng mga nasayang dahil sa aabot na sa mahigit 91.3 million doses ang na-i-deliver sa bansa. Sa naturang bilang, nasa mahigit 51.9 million naman ang naipamigay nito sa publiko. It's 12,970 doses to be exact, Donna. And most of the reasons would be itong temperature excursions, no? Merong nagkaroon ng sunog sa Cotabato tsaka dun sa Ilocos Norte dati, kung saan yung ibang bakuna natin ay nadamay dun sa pagkasunog. Meron tayong nabalitaan, no, na merong mga nagkaroon ng wastage dahil dun sa transport, no? Nagkaroon ng doon sa bangka na sinasakyan nila, may issue tayo doon na parang nalubog yung ating mga vaccine transport boxes doon. Pangatlo, meron din na may mga bakuna na pag binuksan, walang label. Hindi ginagamit kapag walang label. Nasira yung label dun sa bakuna, so dinidiscard natin yan kapag kaganyan. Yung iba naman, may reports, may mga particulate matters dun sa bakuna. Dun sa ilalim ng bakuna, may nagsisettle na mga particulate matter. Kapag kagano'n ang itsura ng bakuna, hindi na natin yan pinagagamit. So dinidiscard. So these are the most common, no, na atin pong naobserbahan base po dito sa mga reports for this wastage of our vaccines. Samantala, nilinaw naman ng ahensya na hinihintay na lang nila ang emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration bago magsimula sa pagturok ng third dose ng COVID-19 vaccine para sa mga countries immunocompromised group. Anya, pinagplanuhan na ng kanilang ahensya ang nasabing rekomendasyon.
Umapila rin ang Department of Health sa publiko na hindi booster shots kundi third dose ng bakuna ang gagawin nilang pagtuturok sa mga immunocompromised group. Ang rekomendasyon sa ngayon ay additional doses for immunocompromised individuals, senior citizens, and healthcare workers. So these third doses, mangyayari lang po yan kapag nakapaglabas ang Food and Drug Administration ng Emergency Use Authority. Kung matatandaan po natin, ang EUA natin para sa mga bakunang meron tayo ngayon ay para lang sa mga series of primary series natin. Ibig sabihin, 2 doses for most of the vaccine. Tapos dun sa isang bakuna natin, yung Janssen, is just 1 dose to get fully vaccinated. Yan ang laman ng EUA natin ngayon. Kailangan yan maamendahan para makapag-umpisa tayo nitong sinasabi nating third doses para sa mga piling sektor dito sa ating bansa. Hinimok naman ng Department of Health ang Department of the Interior Local Government na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng hakbang upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19, lalong-lalo na sa mga area na isinailalim sa Alert Level 3 system. Umapila rin ito sa publiko na bagamat bumababa ang mga kaso ng COVID-19 na naiulat nitong mga nakaraang araw, hindi dapat tayo maging kampante. Bagkos, ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard at agad na magpabakuna. Now, itong bawat alert level natin, meron siyang corresponding actions and interventions. So kung sakali halimbawa nakikita natin na dumadagsa ang mga tao, mobility is increasing, ang mapapalitan dyan dapat yung intervention. Kung hindi pa naman nababago ang utilization sa ospital o di kaya ang mga kaso kung hindi naman tumataas at na-maintain naman. What we need to do is to strengthen yung response natin sa local government. So nananawagan po kami sa lahat, especially of course DILG, para po natin medyo ma-regulate itong pagkilos ng ating mga kababayan. Although pinayagan naman po ang certain establishments, kailangan maalala pa rin natin, nandyan pa ho yung virus and yung 3 Cs dapat ang atin pong focus on. Bagamat marami na sa atin ay fully vaccinated, hindi po tayo pwede maging complacent at this point. Let us all remember, nakasalalay po sa bawat isa sa atin kung tayo po ay babalik uli sa alert level 4 o kung tayo po ay babalik na naman dun sa cycle natin na tataas sa mga kaso, bababa, tataas, bababa. So sana po makatulong namin kayong lahat para po tayo ay magtuloy-tuloy na sa pagbabat, magkaroon tayo nitong new normal na tinatawag natin kung tayo lang ay magsusunod o follow sa mga safety protocols. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa dadag pa nating mga balita, humigit kumulang 5 milyon sa 13 milyong COVID-19 vaccines naman na binili ng tulong ng World Bank ang dumating na sa Pilipinas ayon sa isang multilateral lender. Sa isang statement, sinabi ng World Bank na 4.73 million doses ang dumating na sa Pilipinas habang ang nalalabing doses naman ay inaasahang makakarating sa bansa sa Disyembre ngayong taon. Ang mga vaccine doses na ito ay nabili sa karagdagang $500 million financing ng World Bank sa ilalim yan ng COVID-19 Emergency Response Project nito sa Pilipinas na layong tulungan ang bansa na maabot ang urgent healthcare needs nito sa gitna ng pandemya. Ang $500 million na additional financing na inaprubahan noong Marso 11 ng taong ito ay nakadisenyo para suportahan ang programa ng pamahalaan ng Pilipinas na bumili at mamahagi ng COVID-19 vaccines, palakasin ang health systems at ma-overcome ang epekto ng pandemya lalo na sa mga may hirap. Ginamit ng Department of Health ang pondong ito sa pagbili ng ilang laboratorio equipment at test kits, ambulansya, pati na rin ng mga medical equipment at supplies tulad ng mga mechanical ventilators, portable X-ray machines at infusion pumps. Ginamit din ito para ayusin ang mga isolation rooms at quarantine facilities. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, yung napabalitang no vaccination, no pay policy na ipinatutupad daw ng ilang mga kumpanya dito sa National Capital Region ipinasisilip ng Makabayan Block sa Kamara. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Have a light and refreshing
refreshing day with a new Dunkin' brewed tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' black tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' green tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang magkapatid na si Mohit at si Twinkle Dargani ng formally agad nang ikukulong ngayon sa Senado dahil sa hindi pakikipag-cooperate sa investigasyon. May karagdagang balita si Bombo Dennis Hamito. Inaaresto na ang ilang opisyal ng Parmalee Corporation matapos na unang ikustudiya yung director nila na si Lincoln Ong. Pero sa dalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, Bombo Day, Bombo Ever, ay pinaiisyuhan ng arrest order ito namang magkapatid na sina Mohit at Twinkle Dargani. Bunso dito ng hindi pakikipag-cooperate umano ng dalawa na ilantad yung mga dokumentong hinihingi ng Senate panel, partikular na yung financial record ng kanilang deal sa PSDBM. Bilyon kasi ang halaga ng naturang kontrata, ngunit tumatanggi ang dalawa na ilahad ito sa mga mambabatas. Kaugnyan, narito ang magkakasunod na tinig ina Mohit Dargani ng Parmalee, Senator Franklin Drilon at Senator Richard Gordon. I'll consult this with the legal counsel. Yes, you can go ahead and consult. Nobody prevents you from consulting your legal counsel, but nobody also prevents us from putting you under detention. And I would request the chairman to right now direct our Sergeant at Arms to go physically locate Mr. Dargani and bring him to the premises of the Senate by virtue of the citation. The orders have been made, and I said collect them right away and put them into. My words were put them into submission because obviously they have a different God. They think that's Just to make everything in order and consistent with the rule of law, let's put them under detention until he answers our questions. Together with Twinkle Dargani. Yes, the same order was given. Yes, but I want to establish first that Mr. Dargani or Twinkle Dargani also would refuse to answer that question, being the president. She has. Last time we asked her, she refused. Okay, sige. So if that's already on record, I think it is appropriate that Twinkle Dargani and Duhit Dargani be taken into custody of the Senate, and we direct our Sergeant at Arms to already right now at this moment go out and look for these two personages and bring them to the premises of the Senate. So directed, and I'd like that confirmed by Director Kimbo. Please connect with the Sergeant at Arms right away, that they be collected right away and brought to the Senate premises for confinement. Yan ang magkakasunod na tinig ni Mohit Dargani, Senator Franklin Drilon at Senator Richard Gordon kaugnay dun sa pag-aresto na dito sa magkapatid na Dargani at sama-sama na silang ikukulong dito sa gusali ng Senado. Pero ito naman ay may proper process, Bombo Dave, at maiingatan naman yung kanilang kalusugan. Hindi naman sila dikit-dikit nung iba pang ditine dito sa pasilidad ng Senado, Bombo Dave. Samantala, sa pagpapatuloy din ng hearing, naungkat ni Senator Rizon Tiveros na ibinebenta na pala via internet yung mamahaling sasakyan ng isa sa mga opisyal ng Parmalee. Partikular, ito pa rin si Mohit Dargani. Pero gate nito, prank lang daw yon ng kanyang kaibigan at hindi talaga siya ang nag-post sa Facebook Marketplace ng naturang artikulo. Duda naman ang mga senador sa paliwanag ni Mohit, ukol pa rin sa nasabing pagbebenta ng sasakyan. Narito naman ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Rizon Tiveros at ni Mohit Dargani. I'm not sure if my friend has sold it. Not sure. Well, apparently, hindi pa nabebenta ng friend mo, Mr. Dargani. Kasi nakikita pa namin itong exact same car na binebenta pa rin sa Facebook Marketplace. All, including yung ganitong detail, paint-coated by award-winning Alex Signature Kamikaze 3-layer coating. Alam niya na mga car people. And apparently, this Ferrari being sold by your friend
for which you forgave him or her for, sabi nyo, pranking you, binibenta pa rin po sa Facebook Marketplace. Interesting din lang sa akin, Mr. Dargani, na itong nakalagay na BGC acquired in 2020. Sabi po ulit ng mga car people, Mr. Dargani, pag BGC acquired daw, ibig sabihin, binili sa exclusive dealership, which is, according to the car people, Motostrada. Mr. Dargani, alam niyo po ba sinong may-ari ng Motostrada? Well, kung di ako nagkakamali, Mr. Dargani, ang may-ari ng Motostrada since 2019 ay si Dennis Uy. Interesting sa akin yun kasi connected din kayo sa Enderon, no? Based on your LinkedIn profile. Yung Enderon na pagmamay-ari din ni Dennis Uy. Well, I'm sure all of these links, murky or otherwise, will come out in good time. Yan ang magkasunod na pahayag ni na Senator Rizon Tiveros at nitong kontrobersyal pa rin na si Mohit Dargani. At matatandaan, Bombo Dave, Bombo Ever, na ipresenta na rin dito sa pagdinig ng Senado sa mga nakalipas na pagkakataon. Yung milyon-milyong halaga ng mga bihikulo na kanilang nabili matapos yung kontrata, may selyo yung kontrata sa PSDBM, ito yung pagbili ng mga kagamitan para sa mga frontliners natin, bilyon yung halaga niyan. At yun nga, yung sinasabing nangyari pagkatapos nung deal ay nagbilihan ng kanya-kanyang magagarang sasakyan itong mga opisyal ng Parmali at bahagi nga ng investigasyon dito pa rin sa panig ng Senado. Maliban nga sa Parmali, nagisa na rin Bombo Ever, Bombo Dave, yung iba pang katransaksyon ng PSDBM at sa pagkakataon kanina, itong Shosu Corporation. Nagtataka naman ang mga senador sa pagmamatigas ng opisyal nito na si Mr. Han na hindi raw magbayad ng buwis kahit dito sila nagsasagawa ng transaksyon sa Pilipinas. May paliwanag ito, Bombo Dave, hindi naman daw sila dito naninirahan sa Pilipinas kahit hindi sila obligadong magbayad ng sinasabing buwis ng mga senador. Narito ang magkakasunod na pahayag ni na Senator Panfilo Lacson at nitong si Senator Franklin Drilon, pati na itong si Mr. Han at yung kanyang interpreter, Bombo Dave, ating pakinggan. Oh, yan. At ito, Bombo Dave, may kinalaman kasi ito doon sa pag-transact ng iba pang kumpanya. Oo. Kasi tama ka, Bombo Dennis, kasi ang binabanggit nga ng ilang mga senador kanina yung mahalaga na magbayad ng mga buwis, yung mga negosyante na nag-i-invest dito sa Pilipinas. Yun yung pinupunto kasi kanina doon sa may hearing, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Dave. Baka nga may mga iba pa raw nakatransact ay isasama na rin ito sa paghimay sa mga susunod na pagkakataon. So ibig sabihin, magtatagal pa itong hearing na ito, Bombo Dave. Atin ang pakinggan yung magkakasunod na tinig dito ni na Senator Ping Lacson, Senator Franklin Drilon at nitong si Mr. Han. Pasintabi doon sa mga nakikinig, baka may portion na hindi po kayo gaano maintindihan. Hindi rin talaga maintindihan ng mga senador dahil pure Chinese yung sinasabi nitong si Ginoong Han. Pakinggan na lamang po natin. You're not registered with the BIR and you're not paying taxes sa BIR. So, do you have a business address in the Philippines? 没有，我们做的是国际贸易，所以不需要这个地址的。Because we are engaged in international trade, so we don't need an address, a local address. That is why I was wondering a while ago, why would you be deducted 12%? Because the Philippine government has no tax jurisdiction over your company. So, yeah, Senator Dillon is correct. We should get the copy of the contract to find out where the 12% of $33 million went. 所以参议也是说所以他觉得奇怪，因为你不是在菲律宾注册的公司，为什么DBM 会向你们付出？这个你们可以问 DBM 吧，这个我真的不知道。菲律宾的你说这些我也不懂啊。Actually, I also don't understand, so maybe it's better to ask DBM. Mr. Han, that you do not pay a single peso of income taxes in the Philippines, notwithstanding the fact that you were awarded a contract worth 1,656,119,000 for the supply of medical supplies to PSDBM. That's a fact. You have not paid
a single peso of income taxes. 我们没有在菲律宾有收入，应该是不需要付税的。 Because we did not accept, or we were not the ones who accepted the money in the Philippines, so we don't really need to pay the income tax. Ayan, Bombo Dave, Bombo Ever, ayan, malinaw yung translation. Pero yung sinasabi ni Ginonghan, pinaulit pa nga sa ibang translator ito, Bombo Dave, dahil nagdududa yung mga senador sa pinagsasasabi, no? At yung pagmamatigas na hindi raw sila obligadong magbayad ng buwis dahil hindi naman daw sila nakabase dito at international company raw sila. So, yun. Nakahanap pa ata ito, Bombo Dennis, si Mr. Han ng buta sa ating tax law, Bombo Dennis. Dapat ito yung amyendahan siguro mga batas para walang maikutan dito sa pagkolekta ng kinakailangang buwis natin dahil nakikinabang siya, na malinaw na nakikinabang siya, nailantad naman ito doon sa naturang transaksyon. Ang suma total ng sinasabing deal na pinasok ng naturang kumpanya, Bombo Dave, ay $33.12 million. So, teka, bilangin natin, Bombo Ever. Ang laki na. Nasa, ayan, tama yan, 1.6 billion pesos. Ganun katumbas, Bombo Dave, ng kanyang transaksyon. Pero ayaw niyang magbayad ng angkop na buwis ayon sa mga senador, Bombo Dave. May interesado ako, Bombo Dennis, doon sa sasakyan naman ni Mohit Dargani din, Bombo Dennis. Kasi bibilhin mo, Bombo Dave. Oo, kasi hindi. Kasi ang nangyari dito, Bombo Dennis, naungkat nga ito doon sa Senado, natalakay bilang may mga palutang na nabili nga ito matapos makuha ng mga Pharmaly executives yung ilang bilyong piso na kontrata sa pamahalaan. So ano yung extent na kayang gawin ng Senado upang sa gayon ay ma-preserve, kumbaga, yung itinuturing na ba itong ebidensya, Bombo Dennis? Initially, kung dito sa panig ng Blue Ribbon Committee, ebidensya nila ito at may mga statement naman na magagamit sila. Kahit may benta yan, actually, Bombo Dave, pwede namang mahabol. Yung bumili ng questionabling property, syempre may mga proseso naman para mahabol pa rin ang ating batas, Bombo Dave. Pero ito ay kumbaga uusad lamang itong aspeto na ito pagka naisampa na yung kaso. At malinaw naman yung sinasabi ni Senator Richard Gordon na kakasuhan nga itong mga personalities na ito at yan ay sa lalong madaling panahon. Pirma na lamang ng iba pang miyembro ng kapulungan yung hinihintay nila at hihingin din sa Office of the Ombudsman na siya namang mag-direct doon sa nakakasaklaw ng mga property na ito para ma-freeze ang mga accounts kung kinakailangan, maging parte ng pagsisiyasat kung ito ay uusad sa korte ang naturang investigasyon. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Samantala, mga kabombo at ka-Star Nation, sa iba pa mga balita abay kinasuhan na rin ng Department of Justice o DOJ itong si Julian Ongpin sa San Fernando City, La Union Regional Trial Court ayon sa Office of the Prosecutors General. Wala pang nailabas na arrest warrant pero mayroon ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban dito kay Ongpin na inilabas ng isang judge sa La Union noong October 8. Ayon kay Prosecutor Hani Delgado, tagapagsalita ng Office of the Prosecutor General, valid ang PHDO laban kay Ongpin hanggang sa bawiin ito ng korte na naglabas ng naturang dokumento. Kahapon, araw nga ng Lunes, ay sinabi ng Department of Justice Panel of Prosecutors na non-bailable ang kasong isasampa kay Ongpin dahil sa paglabag sa Section 11 o Illegal Possession of Illegal Drugs sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ay matapos na nakakuha ng 12 grams ng cocaine mula sa hostel room na tinuluyan ni Ongpin sa La Union noong nakaraang buwan. Sa ilalim ng batas, pagkakabilanggo at multa na nagkakahalaga ng 500,000 pesos hanggang 10 million pesos ang parusa sa isang individual na makukuhanan o makumpiskahan ng 10 grams ng cocaine. Magugunita na si Ongpin ay iniimbestigahan din sa pagkamatay ng kasintahan nito na si Bri Honson dahil siya ang huling tao na nakitang kasama ng biktima nang matuklasan ang walang buhay na katawan nito noong September 18. Ayon kay Ongpin, si Honson ay nagpakamatay pero kinontra naman ito ng pamilya ng naturang biktima. Ayon pa sa pulisya, namatay itong si Bri Honson dahil sa asphyxia at nagpositibo rin ito sa cocaine.
Kaugnay pa riyan, naniniwala naman si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar na gumagana ang justice system sa bansa matapos nakasuhan ng Department of Justice si Julian Ongpin dahil sa possession of dangerous drugs. Nagpapakita lamang ang pagkakataon na ito na pantay-pantay ang lahat sa ilalim ng batas kahit pa ang akusado ay mula sa maimpluwensyang pamilya. Si Ongpin ay isang person of interest din sa pagkamatay ng visual artist na si Bri Honson na natagpo ang patay noong Setyembre 22 sa loob ng isang silid na tinuluyan nilang dalawa. Magugunitang naghain na ng criminal complaint ang pulis laban kay Ongpin na anak naman ng negosyante na si Roberto Ongpin makalipas na makakita sila ng 12 gramo ng cocaine sa loob ng kanilang tinuluyang silid doon sa La Union. Ayon pa sa PNP, si Ongpin ay nauna nang naaresto dahil sa paglabag naman sa Dangerous Drugs Act of 2002 pero kalaunan ay nakalaya base na rin sa utos ng Provincial Prosecutor's Office ng probinsya ng La Union. Oras sa Pilipinas, 48 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Mga kabombo at ka-Star Nation, maki-update naman tayo dito sa natuklasang 15 million pesos halaga ng iligal na droga na natuklasan ng Bureau of Customs na nakasilid sa kargamento mula naman sa bansang Malaysia. Nasa kabilang linya ang Star FM Manila. Nasamsam ng Bureau of Customs Port of the IA ang 2,300 grams ng methamphetamine hydrochloride o shabu na nagkakahalaga ng 15.64 million pesos mula sa dalawang shipment na ipinadala sa isang warehouse ngayong araw. Kasama ng BOC na IA sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kung saan sinabi na nagmula ang dalawang kargamento sa Malaysia na unang idineklara bilang clothing at cloth. Ngunit matapos suriin at isailalim sa 100% physical examination na diskubre sa nasabing kargamento ang pinaghihinalaang shabu na nakatago sa mga damit at tela. Agad na dinala ang nasabat na iligal na droga sa PDEA para sa case profiling at build-up laban sa mga individual na responsable sa posibleng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may kinalaman sa Restricted Importation and Unlawful Importation ng Customs Modernization and Tariff Act. Matatandaan din na noong Oktubre 13 na i-turn over ng Port of the iya sa PDEA ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng nasamsam na ecstasy party drugs maliban pa sa iba pang iligal na droga na nakuha sa taong 2021. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Aabot naman sa mahigit 2 milyon ang danyos na naitala matapos na masunog ang nasa 20 kabahayan doon sa Cagayan de Oro. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Tinupok ng apoy ang nasa halos 20 na kabahayan nang sumiklab ang malaking sunog sa accretion area ng barangay Makabalan, lungsod ng Cagayan de Oro. Kaninang hapon lamang sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Fire Senior Inspector Rawilitan ng Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro na unang nagsimulang apoy sa likod na bahagi ng bahay na pagmay-ari ng pamilya ni Ginang Virginia Dalunduna at mabilis na gumapang sa mga kapitbahay dahilan ng malaking sunog. Sinabi ni Tan na bagamat wala namang naiulat ng mga residente na missing o kaya'y sugatan sa kasagsagan ng pangyayari, patuloy na sinagawa pa ang malalimang investigasyon upang tukuyin ang dahilan ng sunog na nagtala ng inisyal na structural damage na nasa 2 milyon at 400,000 piso. Kung maalala, ito na ang pangalawang sunog na naitala nitong linggo kung saan unang naabo ang ancestral house ng pamilya Padiranga na nagtala rin ng halos 3 milyong piso sa lungsod noong nakaraang gabi. Considering ang atong area din sa ato ang dinis na nasunogan is dikit-dikit o residential area, so na declare na to second alarm. Affected or damage is more or less mga 20 kabalay ang nandini sa iwar na to. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Yung suspect naman na pumatay sa kanyang menor de edad na kasintahan doon sa Guimaras, formal nang kinasuhan ng murder. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Iloilo.
Sinampahan na ng kasong murder ang lalaki na pumatay sa kanyang menor de edad na kasintahan sa San Nicolas Buenavista, Guimaras. Ang biktima ay si alias Marie, 17 anyos, residente ng bayan ng Nueva Valencia, Guimaras. Ang suspect naman ay si Alexander Canonigo, 21 anyos, residente ng San Nicolas Buenavista, Guimaras. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Police Corporal Freddy Haliores, investigador ng Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na ang kaso ang sinampa mismo ng pamilya ng biktima. Matandaan na sinakal patay, isinilid sa sako at inilibing ng suspect ang biktima sa liblib na lugar matapos na nakipaghiwalay ito sa kanya. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Chia Mechua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo Bombo! Dalawang kumpirmadong miyembro naman ng BIFF ang napatay sa pamamaril doon sa North Cotabato. Kaugnay niyan may pag-uulat ang Star FM Cotabato. Kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF ang 2 sa 3 biktima sa pamamaril sa Purok J. Dwaling Alyoza, North Cotabato. Inihayag ito ni Police Senior Master Sergeant Randy Hampak, tagapagsalita ng Alyozan Municipal Police Station. Ayon kay Hampak, nakahapon lamang nakilala ang 2 sa 3 mga biktima na sina Mumukan Canton Salanggaw, 31 anyos at kapatid nito na si Romano, 27 anyos, na kapwa residente ng Poblasyon 7 Midsayap, North Cotabato. Unang nakilala ng pulisya si Darwin Sabes na nagsasabing facilitator umano nila dahil sa planong pagsuko ng mga ito sa pamahalaan. Nagkaroon lamang ng pagkaantala sa kanilang pagsuko dahil sa mga kasong kinakaharap ng dalawa. Itong mga biktima ay na-identify po na membro sila ng BIFF. Kasi may previous na ginawa nitong si Sabis. Yung dating kapatid, yung eldest brother ng Salanggaw ay si Sangkuting Canton Salanggaw ay nakapag-surrender ito last month, September 22 sa Amas, Kisapawan. So parang ito lang yung nag-facilitate sa amin ngayon is deeply pa rin yung investigation na para makilala yung mga perpetrator. Parang hindi rin namin masabi na sa kabilang side kasi mga membro po kasi sila ng BIFF. Matatanda ang pinababa sa lugar ang mga biktima mula sa isang sasakyan at isa-isang pinagbabaril gamit ang kalibre 45 na pistola na kapwa nagtamo ng tama ng bala sa ulo na naging sanhi ng kanilang agarang kamatayan. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Doon naman sa Basilan, 2 miyembro ng Abu Sayyaf Group ang sumuko sa militar, bit-bit ang kanilang mga armas. Nakatutok sa balitang iyan ang Star FM Dipolog. 2 mga miyembro ng Abu Sayyaf Group ang kusang sumuko sa militar sa Barangay Campo 1, Lamitan City, Basilan. Kinilala mga ito na sina alias Jaid Balatong, 40 anyos, na tauhan umano ni Abdullah Indanan at Abdul Munib, 35 anyos na tauhan naman ni ASG leader Furuji Indama. Ayon kay Joint Task Force Basilan Commander Brigadier General Domingo Gobway, malaki umanong tulong ay pinakitang suporta ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa program ng militar hinggil sa patuloy na pangungumbinsi sa mga bandito na magbalik loob sa gobyerno na siyang naging dahilan sa pagsuko ng 2 ASG. Nabatid na kasamang isinuko ng mga ito ang isang M16 rifle at isang Colt caliber 45 na pistola. Mula rito sa impila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Hindi inaprubahan ng South African Health Products Regulatory Authority ang emergency use authorization ng single-dose na Sputnik V COVID-19 vaccines dahil sa pangamba na tumaas ang risk ng HIV infections sa mga kalalakihan. Ang naturang desisyon ay base na rin sa isinagawang pag-aaral sa safety ng modified form ng adenovirus na isang uri ng virus na nagdudulot ng respiratory infections na tinatawag na AD5 na mayroon sa Sputnik V vaccine. Sa isang statement, sinabi naman ng Gamaleya Research Institute na nag-develop ng Sputnik V vaccine na ang naturang espekulasyon hinggil sa kaugnayan ng adenovirus type 5 vectored vaccines at ng HIV transmission sa mga high-risk groups ay base lamang sa small-scale studies. Ipinunto rin ng Gamaleya Institute na base sa ilang isinagawang mga clinical trials na sa mahigit 7,000 mga participants ay walang significant
significant increase ng HIV-1 infection sa mga recipient ng Sputnik V vaccine. Ang South African kasi ay ang pinakamalubhang tinamaan ng COVID-19 pandemic sa buong Africa at mayroong ding pinakamataas na bilang ng mga individual na mayroong HIV sa buong mundo. Sa ngayon, hindi pa nabibigyan ng emergency use authorization ng World Health Organization ng Sputnik V vaccine, bagamat sinimulan na ang pagtuturok ng naturang single-dose vaccine sa 45 mga bansa. Bombo Sports News. Sentro ng atensyon sa pagbubukas-bukas ng bagong season ng NBA ang simula rin ng pagdepensa ng korona ng kampyon na Milwaukee Bucks. Buena manong makakaharap ng Bucks ang powerhouse team na Brooklyn Nets dakong alas 7:30 ng umaga. Inaasahang muling mangunguna sa kampanya ng Bucks ang dating MVP na si Giannis Antetokounmpo. Sa panig naman ng Brooklyn, hindi rin naman magpapahuling yung tambalan ni Kevin Durant at James Harden. Kung maaalala, kontrobersyal ngayon ang Brooklyn dahil hindi pinapalaro sa team ang isa pang big star nila na si Kyrie Irving, bunsod na ayaw magpabakuna laban sa COVID-19. Samantala, asahan din ang exciting game pagsapit naman ng alas 10 ng umaga sa pagitan ng magkaribal na Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Kaabang-abang din ang harapan ng dalawang team, lalo na at pinapalakas pa rin nila ang kanilang mga lineups nitong nakaraang off-season. Bombo Entertainment News. Noon pa umanong taong 2008 ay nabuking na ang pakikipagrelasyon ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo na si Bill Gates sa isang empleyado sa pamamagitan ng mga sulat sa email. Kung maalala, naging tampulan ng atensyon ang pakikipaghiwalay ni Bill Gates sa kanyang misis at pag-alis din niya sa tech giant na Microsoft bilang co-founder noong nakalipas na taon. Noong taong 2008 ay binigyan na raw ng warning si Gates na mali at hindi maganda ang pagpapadala nito ng sulat sa isang female staff member. Ayon sa report ng Wall Street Journal na kinumpirma din umano ng isang Microsoft spokesperson na noong taong 2007, habang isang full-time employee at presidente si Bill Gates ng Microsoft, ay nakipagrelasyon umano ito sa isang female staffer. Idinadaan umano nito ang sulat sa isang email at iniimbitahan sa labas ng kanilang trabaho ang babae. At sa sumunod naman na mga taon, dito na umano nabulgar sa kumpanya at mga top executives ang mga emails ni Gates, kaya pinagsabihan ito na itigil na ang kanyang ginagawa. Umamin din naman daw si Gates sa kanyang kamalian na ginawa at nangakong hindi na ito gagawin. Kung maalala na iniulat na rin ng magkaroon ng divorce sina Bill, isang 65 anyos at si Melinda Gates na 57 years old naman, ay tinaya na ilan ang posibleng paghahati ng dalawa ng kanilang kayamanan na umaabot sa $124 billion. Sa mga sandaling ito, samahan niyo po kami sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
Mga kabombo ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 67 days na lamang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, mula po sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Fast Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at